Once again, good morning to all of us. Good morning usab sa atong mga pinalangga nga mga silingan, atong pinalangga usab nga mga amigo ug amiga, ug ingon usab sa atong maabot dinhi atong sibya nato sa atong mga kasilinganan. Malipayon kaayo nga adlaw kanatong tanan. In behalf of 70 Adventists, kauban ako nining kabuntagon mga kaigsunan, ang akong madasigon usab nga partner si Brother Jury Nunez, ug kauban sab nato si Brother Jeep Satuel nga naa sa technical control siya. Unya sa ngalan usab ni GC Atuel sa iyang sab nga kadasig sa pagsuporta nining buhat sa iyang moral o financial nga support. Mapasalamaton kita tungod og niini magapadayon ang atong programa. So nining kabuntagon, may buntag kanimo partner, may buntag kumusta man ang atong adlaw? May buntag pod nimo partner. Nindot ang atong adlaw karon tungod kay tugutan ta si Ginoo na makabangon og padayon ang atong kinabuhi, og may buntag sa tanan ato na mga listeners diha sa Deres Lugar sa Kambayog og diri sa atong Facebook page. Usa ka maulan nga adlaw. Partner, ako hatag sa imo ang pagpadayon. Okay, mga eksonan, ang atong topic, ng atong pag-iskutan nining kabuntagon ang mahitungod sa 3 angel messages. Ang 3 angel messages, mga kaigsunan, mao kini ang the core belief of the 70 Adventists. Ngano man mga kaigsunan, ang mensahe usab sa tulo ka mga manulunda, mao kini ang katapusan nga mensahe diri sa kalibutan. Gani mga kaigsunan, giingon diri nga ang walay katapusan nga kamatuoran. Ingon ta nga Ebanghelyo ni Ginoong Hesus nga kining tulo ka anghel mao kini mga kisunan ang magdala niini, ingon ta nga nagdala niini nga simbahan. Makaingon ko partner nga mao kini ang tinuod nga kuan simbahan kay ngano man tungod kay naa niya ang mensahe sa tulo ka mga malunda. Ang mensahe sa tulo ka malunda mga kagalaan naa ni siya makita diri sa libro sa Pinadayag kapitulo 14. Akong ibalik mo partner din atong basahon ang mga bersikulo. Okay, daghang salamat partner. So karon ang atong pagtuon mahitungod sa mensahe sa tulo ka mga manulunda. Atong tan-awon, atong basahon gikan sa Biblia sa mga referensya kung unsa ni siyang mga tulo ka mga mensahe. Ang tulo ka mga mensahe importante kaayo ni na dili lang ang una ang masabtan, ikaduha o ikatulo. Ano man, kay kung una dili nato masabtan o dili nato dawaton, syempre di man pwede na modawat ka sa mga butang nga wala nimo masabte. So una nasabtan, nabasa, natunan. So kung dili ta makadawat ani para ba ni partner sa mag-eskwela gani ka, di man ka pwede mahimong grade 2 kung di ka mo agi sa grade 1. Kini siya sa maghapon ni ani na ang unang mensahe sa unang manulunda, ang ikaduhang mensahe sa ikaduhang manulunda og sa ikatulo ka mga manulunda. Kining Pinadayag 14 bersikulo 6 hangtod sa 9. Sige na ni natog basa. Ato na lang ikuan na kining kapitulo 14 bersikulo 6. Adunay anghel partner na naglupad sa kahanginan. Na kini siya na ay dala nga walay katapusang maayong balita nga ipadayag sa mga pumupuyo sa yuta og sa matag nasod og mga pinulungan og katawhan. Kahadloki ang Dios og gihatag kaniya ang himaya kay ang takna sa iyang paghukom nahiabot na. Simbahan ninyo siya nga nagbuhat sa langit og sa yuta, sa mga dagat og sa mga tuburan sa tubig. Muna siya ang unang anghel. Ang ikaduhang anghel partner nag-ingon na ang bantugang Babilonya napuka na ang dakong syudad tungod kay kining Babilonya mao ni siya ang nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang kaulag. Mao na sa ikaduha. Ang ikatulo partner mao na siya ang gitawag nga adunay makusog nga tingog nga nag-ingon nga bisan kinsang tao nga musimba sa mananap nga mapintas og sa iyang larawan mudawat sa marka sa agtang og sa kamot na ay giskutan dire. So muna atong gi-explain kay ato naman ni siyang tun-an itong miagi pang mga presentation partner. So mo ni siyang tulo ka manulunda. Atong tun-an karon kinsa-kinsa ni sila. Karon diri taon na partner sa unang manulunda. Ang unang manulunda naglupad siya sa kahanginan na nagingon siya na kahadluki ang Dios o gihatag kaniyang himaya, simbahan ninyo siya. Tapos napoy paghukom partner. Karon kining unang kamanulunda makita nato ni siya dire sa Pinadayag kapitulo 10 bersikulo 8, 9
hantod sa 11 partner. Gikan sa 8 hantod sa 11. Akong ipabasa kanimo. Salamat partner. So akong basahon mga kaigsunan ang libro sa Pinadayag kapitulo 10 bersikulo 8, 9, 10 ug 11 partner. So gingon rin mga igala sa bersikulo 8, ug ang tingog nga akong nadungog gikan sa langit nagapakisulti pag-usap kanako og nagaingon, umadto ka ug kuhaa ang basahon nga jutay nga binuklad sa kamot sa manulunda nga nagatindog sa dagat ug sa yuta. Sa 9, ug miadto ako sa manulunda nga nagaingon kaniya nga igahatag niya kanako ang basahon nga jutay ug miingon siya kanako, dawata kini ug kan-a kini ug pagapaiton niya ang imong tiyan apan sa imong baba maga matamis kini ingon sa dugos. Sa 10 gingon diri, o gidawat ko ang basahon nga jutay gikan sa kamot sa manulunda o gikaon ko kini o kini matamis sa akong baba ingon sa dugos o sa nakaon ko kini gipaitan ang akong tiyan. Muna yung maiksunan, dunay tamis siyang baba nya pait siyang tiyan. Sa bersikulo 11 last nga bersikulo, o sila mingon kanako, kinahanglan nga managna ka pag-usab ngadto sa daghang mga katawuhan o kanasuran o sinultihan o mga hari. Okay, salamat partner. Kining Pinadayag kapitulo 10, si Juan Revelador gitagaan sa anghel o gamayng libro. Unya gidawat kini ni Juan Revelador. Pero si Juan Revelador nagrepresent ra ni siya ni adtong unang manulunda. Karon samtang gikuha niya, gikaon niya ang gamay nga libro og sa iyang baba tam-i sama sa dugos og pag-abot sa iyang tiyan mipait kini nasama sa kapait sa kanang panyawan. Mao na siya sa pag-abot sa iyang tiyan. Sa bersikulo 11 nagingon diri na kinahanglan magpropesiya ka otro. Muhimo ka og pagpropesiya sa daghang katawhan sa mga nasod og sa mga pinulungan og sa mga hari. So ang gigamit diri atong bantayan many. Pag moingon ganing many, not all. Kining gingon thou must prophesy again before many. Atong timan-an na lahi ang many sa all. Okay. Karon, kinsa maning giisgutan dire na magpropesiya ka? Kung atong tan-awon sa history, sa referensya, nag-point ni siya kang William Miller. Si William Miller sumala sa nakasulat sa referensya dire sa Great Controversy. 9 years siyang naghuwat kay di gyud siya makakuan partner kay kining si William Miller sa ni siya ka farmer. Karon nagtuon siya sa dugay nga panahon, karon gusto gyud niyang kining gitawag nga preach. So pag-abot sa 1831, didto gyud siya nagsugod sa pag-preach sa kamatuoran nga iyang nasabtan gikan sa Biblia. So mo ginay una niya na 1831 na nag-preach siya sa public may tungod ani nga propesya partner. So mo na siya pag-abot sa nana siya sa page 330 paragraph 2. For 9 years he waited, the burden still pressing upon his souls until in 1831 he for the first time publicly gave the reasons of his faith. So mo na siya kana nga tuig mao na siya si William Miller partner mao na siya nagrepresent sa gitawag nga first angel's message nga giisgutan sa Pinadayag 14. Karon pag-abot partner ako ipabasa sa imo ang referensya. In 1833, Miller received a license to preach. Kini si Miller makaigsunan belong siya sa Baptist Church of which he was a member. A large number of ministers of his denomination also approved his work and it was with their formal sanction that he continued his labors. So dire makaigsunan, he traveled and preached unceasingly though his personal labors were confined principally to the New England and Middle States. For several years, his expenses were met wholly from his own private purse and he never afterward received enough to meet the expense of travel to the places where he was invited. Kuya luoy siya ni si William Miller kay gamit gyud siya siyang personal nga kwarta gyud aron siya maka-preach siya. So mo ni siya no? The event exactly fulfilled the prediction when it became known. Multitude were convinced of the correctness of the principles of prophetic interpretation adopted by Miller and his associates, and a wonderful impetus was given to the Advent movement. Men of learning and position united with Miller both in preaching and in publishing his views. So nagsugod kini mga kigalaan sa year 1840 to 1844
This is the rapid kung sa work extended. So mao ni ang gingon sa libro nga kuan siya nga Great Controversy. Okay, padayon maigsunan. In like manner, Miller and his associates fulfilled prophecy and gave a message which inspiration had foretold should be given to the world, but which they could not have given had they fully understand the prophecies, pointing out their disappointment and presenting another message to be preached to all nations before the Lord should come. Gingon diri, the first and second angels' messages were given at the right time and accomplished the work which God designed to accomplish by them. Dagan salamat, partner. So, diri unay ta sa 1831 hangtod 1833. Pag-abot sa 1833, gitagaan siya license kay kadtong nga panahon na may freedom of religion, kay kadtong kadtong panahon na wala pang madakop si Pope Pius niadtong 1798. So pagka 1798 nadakop naman tong si Pope Pius, dito naanatay freedom of religion. So niadto si Miller gyud ang pinakaunang nakadawat sa lisensya na preacher. Karon samtang nagaminsahe siya, daghan ang mituo sa iya. Karon napulpil to siya. Ang first and second angel nagrepresent to kang Miller and his associate. Nagsugod to niadtong 1840 to 1844. Kauban man sila. So kung imong basahin diri, in like manner, Miller and his associates fulfilled the prophecy, gave a message which inspiration had foretold should be given to the world. The first and the second angels' messages were given a right time. Niadtong panahon na. Pag una si Miller muna, hantod hindaghan, hantod nitabangan na siya sa mga believers. So napulpil ang unang anghel o ikaduhang anghel sa panahon niadtong 1840 hantod 1844. Mao to ang fulfillment sa una o ikaduhang manulunda. So ingon diri, mao to ang first and second angels' messages were given at the right time and accomplish the work which God designed to accomplish by them. Sa ila gyud design to sa Ginoo. Gitugot sa Ginoo na sila gyud ang magdala sa una o ikaduhang mensahe sa manulunda. So mao na siya. Karon ang pinadayag kapitulo 10 5 6 hantod sa 10 nagrepresent na siya kang sa first angel o sa second angel. Atong pabasa kung sabay nahitabo ato, partner. Basaha, partner, ang selected messages, book 2, pahina 108, paragraph 1. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven and swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. Muna ang gingon sa Revelation chapter 10 verses 5 and 6. This message announces the end of the prophetic period, the disappointment of those who expected to see our Lord in 1844 was indeed bitter to those who had ardently looked for his appearing. It was in the Lord's order that this disappointment should come and that heart should be revealed. Okay, dagan salamat. So ang first and second angels na pag-abot sa 1844 mo to siya ang fulfillment. So mo to ang gitawag sa kasaysayan nga great disappointment. So nakabaton sila og great disappointment. Pero nga naman, ingon diri, it was in the Lord's order that this appointment should come and the heart should be revealed. So kung ang tao di ay makabaton og disappointment, partner, diha gyud ma-revealed ang heart. Nga naman, pagka ang Millerites movement nakabaton aning disappointment, wala man mibalik ang Ginoo 1844. Ang dili tinuod nga kasing-kasing partner na nga wala. Perting daghanan nga nawala ato. So ang nagpadayon ra gyud, mao to siya ang mga faithful nga believer sa panahon ni Miller, mao to nagpadayon sa ikatulong manulunda. Kay pag-atang nila atong 1844 October 22, wa man gyud mibalik. Karon naa may another revelation ang Ginoo. So napadayag gyud didto, partner, kung siya gyud tinuod na mituo sa mensahe og nabalaan sa mensahe. Ang wala mabalaan, partner, og wa makasabot, tanan to sila mimbalik sa kalibutan. So ang pipila lang ang nabilin ato kung atong tan-aw ng history. So kining mga faithful diri na membro sa Millerites movement sa First Day Adventist, kay First Day Adventist
Adventist partner kay kadtong panahon na wala pa ma-rebuild ang Sabbath truth. So, First Day Adventist kay mga Sunday keeper man sila. Okay? First Day Adventist tawag. Dirita karon sa dili pa gitawag si Sister Ellen G. White. Kay before kang Sister Ellen G. White mo ni ato kinahanglan masayran. Before kang Sister Ellen G. White naapay duha partner nga sila gyud ang unang gitagaan sa vision o kini nga duty tapos gibalibaran man nila partner mo na ang pinakahuling gitawag sa Ginoo mo na si Sister Ellen Goldwhite. So atong basahon sikan sa referensya diri sa history, A Gift of Light sa page 24 partner, pakibasa. Okay, salamat partner. Gingon rin may sunan sa A Gift of Light, the Harmons worship at the Pine Street Methodist Church where Robert served as a deacon. In March 1840, the family heard an itinerant speaker named William Miller lecture on the prophecies of Daniel and Revelation. He related his conviction that Christ would return sometime between 1843 and 1844. Ellen gave her heart to Jesus, and on June 26, 1842, she was baptized by immersion in nearby Casco Bay. The same day, she was received into the Methodist Church. Muna siya, Methodist Church. So, diri di ay atong tan-aw na kining si Harmon kay Harmon man ni siya sa una. Ellen Gold Harmon man ni siya. Wala pa niya maasawa si James White. Dalaga pa ni siya na itong 1840 ang iyang pamilya og siya nakapaminaw sa lecture ni William Miller sa Daniel and Revelation. Nasulat yun ni Methodist Church mo na ang ilang mga gikana na iglesia. O kadto sa presentation ni Miller sakto unta to nga tuig pero gidesign sa Ginoo partner na wala gyud ipahibalo kang Miller kung unsa gyud. Ang gipahibalo lang kang Miller ang gitawag nga sanctuary doctrine. Ang usa ka sanctuary wa gi-rebuild. So karon mo na siya ang kasaysayan no na nagkabaton gyud og great disappointment. Ako basahon diri sa 25 partner kay 24 to yung basa. With other Millerites, tawag na Millerites kasi Miller man ang nangulo. Ellen and her family were deeply afflicted by the great disappointment following October 22, 1844. Sa kauban gyud sila na disappoint. So 1844 October 22. So wala gyud mibalik ang Ginoo. Sumala diri sa Advent Pioneers Biographical Sketches and Pictures page 10. At the place Adventists gathered on October 22, 1844 to await the coming of the King, but Christ did not come as they expected. So wala gyud miabot. Karon diri na ta. Gigamit sa Ginoo ang usa ka ministro na si Hiram Ibson. Ministro ni siya dito sa panahon ni William Miller. So pagka usa ka adlaw ang hilabay partner kay ang Great Disappointment October 22 man. Pagka October 23 kining si Hiram Ibson kay naman ni sila farm, dagko manig farm sila, ilagan igibaligya ang uban para lang magamit sa buluhaton. Ay mobalik na lagi ang Ginoo. So samtang siya nagalakaw-lakaw partner dito sa farm, hingkalit og abli ang langit. Nakakita siya vision. Ingon dire, akong basahon sa page 197 paragraph 2 sa A Prophet Among You. On October 23, Hiram Ibson, a Millerite, gained a correct understanding of the work of Christ in the heavenly sanctuary. Ibson described the incident. So dito nasabdan sa Millerites movement kay nakakita man og panan-ahon si Hiram Ibson nga na ang langit nakita niya si Kristo hingsulod sa labing balaang dapit dito sa langit. Kay ang Millerites movement, ang earthly sanctuary raman ang ilang nasabdan. So kadtong panahon na partner, ang majority sa Millerites movement na backslide. As ang nahabilin, mao ni sila Hiram Ibson, sila Ellen Harmon, sila James White og sa uban pa. So mao na siya na nasabdan nila dito nga ang Ginoo nagpadayag utro og mga kamatuoran nga 1844 di ay dili dayto ang pag-abot sa Ginoo diri sa yuta kundi pagsulod sa labing balaang dapit na sanctuaryo dito sa langit. So mao na siya partner. Karon sa pagpadayon, ako'y pabasa sa imo ang A Gift of Light kay A Prophet Among You man to, A Gift of Light page 27. Those days required great financial sacrifice. So mo to gingonong ni Evangelist Nunez nga kini si Hiram Ibson ilang gigamit gud ang ilang property, ang ilang personal nga mga kaptangan ilang gibaligya hasta pa iyang sawa aron masuportaran ang buhat. Those days required great financial sacrifice
sacrifice. Hiram Edson, a pioneer Adventist minister, sold farm and lent a substantial portion to the whites to cover the cost of the first hand press. His wife sold some of her silverware, a wedding gift, and donated the proceeds to publish as issue on the day dawn. So it carried the first exposition of the Adventist views on the high priesthood of Jesus in the heavenly sanctuary. So padayon ko partner diri sa Selected Messages Book 2. The first and second messages were given in 1843 and 1844, and we are now under the proclamation of the third. But all three of the messages are still to be proclaimed. It is just as essential now as ever before that these shall be repeated to those who are seeking for the truth. By pen and voice, we are to sound the proclamation, showing their order unto application of the prophecies that brings us to the third angel's message. There cannot be a third without the first and second. These messages we are to give to the world in publications, in discourses, showing in the line of prophetic history the things that have been and the things that will be. Okay, dagan salamat, partner. So karon, na-preach naman ang first and second. Kay dili man pwede na may third tapos walay first and second, no? Karon, ingon man diri na but all three of the messages are still be proclaimed. Na mabasa diri. So, kinsa man ang modala sa ikatulo ka manulunda? Kay tulo man ni. Di man pwede na una og duhara. So dili siya kompleto. So karon, kinsa man ang itawag nga ikatulo ka mensahe sa tulo ka manulunda? Okay. So karon, kinsa man ang gitagaan sa Ginoo ani nga buluhaton. Unang gitawag ani mga higala sumala diri sa A Gift of Light page 15 paragraph 1 ug paragraph 2 hantod sa paragraph 4. Ako ni pabasa kay Brother Jory Ropeta. Sa dili pa partner, ato ni iwikuan nga those who rejected the first could not be benefited by the second angels, neither were they benefited by the midnight cry. Unya panalitan partner, by rejecting the two former messages, ang first ug second angel messages, they have so darkened their understanding. So dili di ka kasabot sa ikatulo nga mensahe kung dili na nimo dawaton ang una ug ikaduha nga mensahe. Gingon rin no, they have so darkened their understanding that they can see no light in the third angel messages. So mo ni siya mga kaigsunan. Basahon ako in 1842, William Ellis Foy, a mulatto, received two visions several weeks apart in Boston, Massachusetts. The first on January 18 lasted 2.5 hours, and the second on February 4, an incredible 12.5 hours. His physical condition in the tranquilite two vision state resembled the description found in Daniel 10. Like Daniel, he did not breathe, though his heart continued functioning normally during the vision. So padayon, William Foy, however, did not actively pursue his calling to the prophetic office. By the summer of 1844, God called another man. Ang una si gitawag si William Foy, ikaduha si Hazen Foos. Foos likewise defaulted after temporizing. And so in December 1844, God turned to one who was the weakest of the weak. So mani sa maigsunan, gagamit ang Ginoo ni William Foy, ni Hazen Foos, pero wala sila naminaw sa Ginoo. So tungod na maigsunan, nagkuan siya, naggamit og ang Ginoo ang gitawag og weakest of the week, ang pinakakuan gyud kay kung o pinakaluya magiskuta ni Sister White, basta masabtal na to maigsunan. So 2 months later, on an unknown day in December 1844, Ellen was kneeling in prayer with 4 other women in the home of a Mrs. Haynes, a family friend in South Portland. Suddenly, the Holy Spirit rested upon her, and she was taken off in vision in a manner reminiscent of the holy prophets of Scripture. So that time, Ellen White was 17 years old and ill in health and weighed about 80 pounds. So 40 or mga 40 plus nga kilogram. So underweight siya. Unya masakiton usab si Sister White. Ellen knew about the prior visions of William Foy and Hazen Foos. So ganun si Ellen White, nakahibalo siya. Sap gipananaon nila nga duha kay gipakita man sa manulunda mentioned in the previous chapter. She realized that Foy was no longer active and that
Post had refused the assignment offered him. With great reluctance, she accepted her responsibility, but not without misgivings. Thus, she became God's third choice, the weakest of the weak. So, padayon, ganyan na magsunan. Hiram Edson was the instrument whom God used to reveal the early Sabbath, keeping Adventists the meaning of the cleansing of the sanctuary. With Bates and White, he was one of the deep-thinking students who developed the Seventh-day Adventist faith. A self-sacrificing servant of God, an ardent evangelist, and faithful all of his long life in his devotion to Christ, he was at one time a Methodist. So, amen. So, muna siya ang mabasa sa kasaysayan, no? A gift of light. So, niadtong October, adtong 1842, una na tong gitawag si William Ellis Poy. Pero wala siya magpadayon. Gitawag nga pod ni adtong summer 1844 si Hazen Post. So, wala pod siya partner o padayon kay. Nahibalo man siya na ay movement ni Miller na great disappoint. Nahadlok siya nga kanang ang mga tao mong ato murag na prejudice na ba? No. So, wa mo gyud may padayon si Hazen Post kay tingaling great disappoint na pod Millerites. So, pagkaabot sa December, kay October man, o pila ka buwan, pagka December 1844, pagtawag ang Ginoo sa ikatulo nga higayon. Na mo na the weakest of the weak. Kay babae man. So, si Sister Ellen Goldwhite ang ning response sa gitawag nga call. O gato nga panahon kung atong basahon ang Advent Pioneers Biographical Sketches and Pictures page 10. Si Hiram Edson og sa uban pa na mga kaigsuonan, si Joseph, si Bates og si White, sila mga si White, kining White dili ni si Ellen G. White no, si James White ni. Iyang bana, dili patud niya bana. Katupong panahon na partner, 17 years old siya dito. Siya nahimo siyang preacher, si Sister Ellen G. White nagsugod. Daghantay mga mabasa niya. Karon dito na sila nakakuha na pagka December dito na gyud partner kanang si na may usa ka membro nila didto nga nagpadayon wala mabackslide, nagpadayon na nakatuki na sila may tungod sa kahayag sa Sabat. Mao na to ang sinugdan nga mulupad na ang tulo ka mga manulunda diri sa basa sa referensya nya atong basahon partner. Atong basahon na. Okay, the third angel of Revelation 14 is represented as flying swiftly through the midst of heaven, crying, "Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." According to the Councils for the Church, page 58, paragraph 5, the three angel message of Revelation 14 represent the people who accept the light of God's message and go forth as His agent to sound the warning throughout the length and the breadth of the earth. Okay, dagan salamat partner. Mao na to ang paglupad sa tulo ka mensahe. Nakuha na ang tulo ka mensahe gikan kang Millerites and his associates hantod sa nag-continue sa mensahe muna sila ang mga pioneers. Ang nag-represent sa third angel's message sa pinadayag 14 na mulupad ang anghel sa kahanginan sa langit, ang gingon ni nag-represent kang Ellen Gold Harmon, no? Kalaunan nagminyo si James White ni Sister White. Mao na Ellen Gold White na siya. O kana mauna na siya ang giingon na the extreme angels of Revelation 14 represent the people who accept the light of God's message. So naay message, naay messenger. So kadto mao to gihatag ang special authority sa Ginoo ngadto sa iyang iglesia partner. Akong basahon diri sa Last Day Events page 47 paragraph 4. A special authority of God's church. God has invested His church with a special authority and power, which no one can be justified in disregarding and despising, for in so doing, he despises the voice of God. So once na imo di ay i-despise o i-disregard ang kini nga gitukod sa Ginoo na iglesia, gitagaan niya special authority o power, naka-despise pud ka sa tingog sa Ginoo. Kung ang tingog sa iglesia mo ng tingog sa Ginoo. So nana nga panahon partner, ang Seventh-day Adventist gitagaan sa Ginoo. God has bestowed the highest power and
under heaven upon His church. It is the voice of God in His united people in church capacity which is to be respected. Last Day Bench, page 47, paragraph 5. So, pag-abot sa December 1844, nagsugod na sila, nagpadayon ang mga faithful Seventh-day Adventist nga magpadayon na to. Pagtukod sa Seventh-day Adventist, 1863, partner, ato na masahon sa sunod. Tapos, pagka kuha na to, wala pa nila ma-rehistro, nag-una-huna sila kung unsay pangalan. So, ang Ginoo ni atong 1860, naghatag og pangalan na Seventh-day Adventist og na-establish niya atong 1863. To 3 years ang nilipas na establish na himong General Conference na siya. So muna ang kasaysayan, mga higala, mga kaigsunan diri sa Seventh-day Adventist na tinuuhan na i-trace na to gikan sa balaang kasulatan ang gitawag nga transition ng prophecy sa iyang iglesia. So daghang salamat mga kaigsunan, mga pinalangga sa inyong pagpamati sa atong tulumanon pamalandong sa Kamuntagon, Cebu. Daghang salamat sa inyong panahon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kay magamputa. Amahan nga balaan, daghang salamat Ginoo sa makigayunan, kami kapatalingog sa imong balaang pulong. Hinaot na kini magpabilin sa among nahon kasing-kasing. Og nining adlaw mahimong kusog sa among pagkinabuhi nining kalibutan nga puno sa pagsulay, kasakit ug kamatayan. Og nining adlaw Ginoo, daghang salamat sa mga panalangin ug pagadawaton, labi na sa imong pagprotektar kanamo sa among mga mahal sa kinabuhi. Daghang salamat sa kusog na among magamit sa among mga buluhaton. Salamat sa imong gugma, kaluoy, grasya. Salamat sa pagdungog sa among pag-ampo. Sa ngalan ug sa gawom sa Manluluwas mo si Jesucristo. Amen.